So, sabi ko muna si Senator Risa kasi naglabas na ng ruling yung Supreme Court sa farming. Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time nanonood. Respect nyo ng Jevons TV, Manila. Anyway guys, wala nang vital libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's video. Senate President Mig Zubiri. Mahina nga ba ang leader bilang isang senador? Bakit ayaw niyong pirmahan ang warrant of arrest ni Pastor Kibuloy? Yan guys, yan ang mainit na balita ngayon dahil nga ngayong araw na to, yung deadline, 'di ba? Na binigay ni Senator Ontiveros kay Idol Robin Padilla. So kung maalala nyo yung huling hearing sa Senado na kung saan ang chairman ng committee, itong si Senador Risa Ontiveros, 'di ba, na sa kanyang committee ay ang women, children, and family relation and gender equality, na kung saan ay kinontempt niya na dahil hindi lang niya binigyan ng isang beses, pangalawang beses, pangatlong beses, hindi sumipot itong si Pastor Kibuloy. Kaya nga kinontempt niya, subalit nag-object, hinarang nitong si Idol Robin Padilla. Sabi niya, hingi siya ng 7 days para makaipon ng boto. Di ba guys? Para makaipon ng boto, makakuha ng majority kasi 14 ang member ng committee. Kailangan makawalong boto siya. Pero bigo siya guys. Naka-apat lang siya. Nakalima siya. Itong si Villar, Amy Marcos, Bongo, tsaka siya mismo Padilla. At itong si JBR, ito subalit bumaligtad. Hindi na rin pumirma. So dahil doon, humingi nga ng 7 days. Ito yung panghuling araw niya, ngayong 12 guys. Pero yun nga, bigo, hindi siya nakakuha ng 8 pirma. Kaya, ang sabi niya kahapon sa plenary nila, sa session nila sa Senado, ang sabi ni Idol Robin, baka daw pwede pong humingi ng show cause order. Diba? So, dahil doon sa panukala niya, dahil ngayon, bigo siya, hindi niya nakuha yung majority. So, ang ginawa niya, yun ang sinabi niya, show cause order. So, ano sagot ngayon? Kasi ang warrant of arrest kasi kailangan pipirmahan ng Senate President. Ito nga si Juan Mig Zubiri. So, ano sagot ni Juan Mig Zubiri pagkatapos nga ng deadline ngayon na dapat na sana ay pinirmahan niya na, guys, yung warrant of arrest. So, narito, panoorin muna natin yung balita kung saan sinabi ni Juan Mig Zubiri. Right? Pasok! So, sabi ko muna si Senator Risa kasi naglabas na ng ruling yung Supreme Court sa farming. Remember the farming issue about the indirect contempt? So under the ruling of the Supreme Court, we must exhaust all legal avenues, in other words, due process. So ang request ko kay Senator Risa, all she has to do is come up with another committee hearing really quickly, maybe today, maybe tomorrow or Monday, to order a show cause order, to give a show cause order. Kasi nasa Supreme Court ruling yan eh. I don't want to be in violation of Supreme Court ruling on the family issue. Kasi lumabas lang, I think last month, di ba? Of course, it's buti academic dahil bagong kongreso na yun. Pero kakalabas lang last month or 2 months ago on the issue of family, on how Congress should conduct its rules on contempt and of arrest orders. So nakalagay doon, we must exhaust all legal due processes. So we have to, it says there that they must show cause order. There must be a show cause order. So pag nag-show cause order si Ma'am Misa at hindi pa rin satisfactory yung explanation, sagot o tayo talaga pumunta dito, then it is ministerial on the part of the Senate to release the issue or the So yes, napanood nyo, di ba? Talagang tinuloy niya o sinunod niya itong si Idol Robin Padilla na show cause order muna daw. Dahil lang sabi niya sa interview, ayaw niya daw mana sa Supreme Court. Eh samantalang pang ilang beses na nga
Di ba? Pero bakit nung kay Senyor Aguila, pinapunta kagad, nag-issue kagad ng warrant of arrest? Diba? Bakit parang kay Kibuloy, lahat na lang binibigay guys ng pagkakataon, di ba? Pangatlong beses hindi sa lumitaw. At alam naman natin, si Vic Subiri din ang nagpa-delay ng pagpirma ng subpina na dapat ng pangalawang hearing pa lang, dapat lumabas na yan. Pero hindi niya inano dahil nga busy nga daw siya guys. So nakikita natin, di ba? Anong dinidelay din talaga nitong si Mig Subiri na kung saan talagang tinatrato nila itong si Pastor Kibuloy, di ba? Special, di ba? So, bakit sa kabila ng hindi niya nire-respeto ang kanilang institusyon? Di ba? Mas matapang pa guys, yung taga-kongreso o yung mga congressman na kanina lang, di ba, nag-issue na sila ng contempt para kay Kibuloy dahil nga sinasabi nga nila kung bibigyan pa natin yung pagkakataon yan, di ba, na palalawigin pa, eh baka mamaya umalis pa yan ng bansa, hindi nyo naman yun ang ano nila. Kaya sinited contempt nila si Kibuloy. So dito guys, Senado na to, di ba, institution nyo yan. Pagka yung pinagbigyan nyo ng pinagbigyan, ganun din ang susunod na mangyayari. Diyan natakot yung mga congressman. Dahil pag pinagbigyan din si Kibuloy, lahat na lang nang ipapatawag sa committee hearing nila, Senado man yan o Kongreso, sasabihin lang, si Kibuloy, di ba? Sabi nila, huliin nyo muna si Kibuloy, para ganyan, di ba? Eh, bakit si Kibuloy, hindi nyo inaresto agad? Ang daming pagkakataon, di ba? Dinigay pa ng show cause order. So, ganun ang mangyayari. Ang mangyayari, guys, mismong Senado, hihina ang kanilang kapangyarihan. Mawawala ang kanilang tapat, di ba? Hindi ko lubos maisip sa mga ibang senador na kumakampi dito kay Kibuloy. Particularly, di ba? Itong si Villar, di ba? Cynthia Villar. Ano sabi ni Cynthia Villar? Eh, mabait yan eh. Si Pastor eh. Kaibigan ko yun tumulong sa akin eh. Di ba? Yan ang sabi niya. Ganon din kay Amy Marcos. Eh, mabait yun eh. Kawawa naman, inaapin mo kung si Pastor Kibuloy. Di ba? Tignan naman si Bongo. Pumirma rin. Pero wala naman siyang explanation kung ano. Para basta na pumirma, ayos na yan. Bahala na kayo. Parang ganun, di ba? At yung si Robin naman, talagang abogado. Lahat na lang ginagawa para kay Pastor Kibuloy na hindi sila naawa guys sa mga biktima. Again, hindi natin sinasabi na guilty na itong si Pastor Kibuloy pero pinapaharap lang siya. Bigyan ng respeto ang Senado, di ba? Kaya itong mga kumakampin dito na umahadlang sa warrant of arrest ni Pastor Kibuloy, sila mismo sinisira nila ang kanilang institusyon bilang senador, bilang Senado, na kung saan dapat matapang sila. Gobyerno ka, ikaw ang susunod sa kanya, di ba? Kayo yung hinalal ng taong bayan, tapos dahil sa isang tao na to na may impluwensya, yung mga utos nyo, mga rules nyo dan, ginigibahan nyo mismo para lang pagbigyan ng tao. Eh, may reklamo nga sa kanya, dapat tumarap, di ba? Para magkahalaman na. So, yun guys, yun ang nakikita natin. Dito kay Subiri, puro delaying tactic siya. Dinidelay niya yung pag-warrant kay ano. Kaya nga, sinasabi ng iba, itong si Subiri talagang siguro dahil in-endorse din ni Pastor Kibuloy dahil kaibigan din yan, di ba? Dahil ba kaibigan mo, hindi mo na pwedeng itrato na kagaya ng tinatrato nyo sa iba, di ba? So, dito piliin po natin talaga. Papalapit na yung 2025 election. Nakita natin yung mga senador ngayon kung saan pumapanig. Di ba? Pumapanig sila sa mga tao o especially sa mga influencers tumulong sa kanila sa kanilang kampanya. So ito yung masama dyan. Kaya nga dapat gumawa sila ng batas guys na hindi kailangan mag-endorse ang isang religious leader kasi nagkakaroon ng utang na loob yung mga senador o kahit na anong politiko yan, gobernador, mayor, congressman, na dapat sana nakadetach sila dito. Hindi sila dapat tumihingi ng tulong kasi nga nai-influencean sila. Imbes na yung trabaho nila, nagagawa nila ng tama, umiiral yung kanilang pagiging magkaibigan, utang na loob, pero kinakalaban naman nila yung taong bayan. So okay guys, ano sa tingin nyo? Tama ba yung ginawa ni Mig Subiri na i-delay ulit? Bigyan naman ulit ng pagkakataon sa kabila ng 3 hearing na
Ay, kailan pa yung hearing na yun nagsimula, di ba? Hanggang ngayon, ganun din sa Kongreso, hindi rin nagpapakita. Pinapakitang matigas pa rin sa may influence pa rin siya. Bakit sila natatakot? Di ba? Sila yung nasa pwesto, sila yung gobyerno. Bakit sila natatakot? Alright guys, hanggang dito na po. Sige.